Tanghalian na, tikman ang mga masasarap, katakam-takam at nakakabusog na talakayan ukol sa ating mayamang pananampalataya. Halina't magsalo-salo tayo sa Kwentuhang Katoliko. Magandang tanghali po sa ating mga ginigiliw na tagapakinig. Ngayong araw ng Martes, it's Tuesday and it's a very special day kasi may kapistahan tayo mamaya. Kwento natin kung ano. Ako po si Karen para po sa Kwentuhang Katoliko, isang programa ng Commission on Catechesis ng Archdiocese of San Fernando dito po sa estasyon 91.9 Bright FM. At muli naman pong nagbabalik sa inyo si Among Jin, inyong angelic na kakwentuhan sa araw na ito. Yung mga lahat ngayon, feeling angels tayo ngayon. Opo. Angelic voice, angelic countenance, angelic skin. Angelic skin? Ako, yung angel face. Angel face? Ay, naku. Hindi ba among may favorite scent kayo? Oo. Angel's breath? Tama po ba yun? Hindi. Angels, ano yun? Fallen angels. Ay, fallen angels! Parang hindi yata. Hindi ko alam kung maaawa ako o matatakot ako pag pero pag may scent po ba yung mga yun? Oo, no, yung mga fallen, anyway, yung mga fallen angels naman maraming klaseng fallen angels, no? Mm-hmm. Kahapon kagabi nasa parokya ako ng San Rafael doon sa Mabiga Parish. Mm-hmm. Ako nag-close ng kanilang Novena Mass. Novena Mass. Ayan, papunta na tayo sa dahil kwentuhan. Sa kapistahan sa araw na ito. Ayun, ano po yung fiestang araw na ito, Ang Amo? kapistahan ng tatlong arkanghel, no? Tatlong arkanghel. San Miguel, San Gabriel at San Rafael. Aba, ibig Gaganda, sabihin, fiesta din natin ngayon, Among, yung mga nasa radyo? Yes, oo. Kung tutunghayan natin ng Angel Gabriel being the announcer, the messenger of God, the official messenger of the Annunciation. Opo. Kaya kailangan dapat dito meron tayong image ni San Rafael. Ay, hindi na kailangan actually. Pwede namang pag Tuesday to Friday, nandito naman ang isang angel. isang oras lang po sa maghapon yun. Paano yung ibang oras? So, ay, pwede naman. Kung nakikinig si Tom, nako. Ayan, pariringgan na natin. Hello. Ay, nakikinig yan. Kala mo kung minsan nakikinig yan. Oo nga, nalalait na nga ako. Kailangan natin ng isang image ng isang San Gabriel. No? De Arcangel. De Arcangel. O kaya, maski hindi na si San Gabriel, maski isang angel na lang. No? Mm-hmm. Na walang pangalan. Wag lang Satchel, no? Ay! Hindi po niya narinig yan. Mukhang tumutugtog ngayon. Tumutugtog yun. Nako, katulad din ng mga ibang nagsisimba yan sa katedral. Naka-headphone. Naka-earphones. Naka-tune in. Doble. Sa mga cellphones. Doble yung pinakikinggan. Pero Among, sige po mamaya, kwento natin bakit may ganitong kapistahan. Tapos may iba, tinatanong nila, di ba dati hindi naman daw magkakasama yung mga feast days ng mga archangel. No, actually, magkakasama yan . Yung hinihiwalay lang talaga kasi si San Miguel. Kasi San Miguel, madalas, yan ang isa sa mga, sa tatlong anghel, siya ang halos pinakamarami sigurong mga titular sa mga parishes. No? Opo. Kasi si San Miguel naman yata yung pinakamaraming episodes na naaalala ng mga tao. Yes. Napaka-dramatic, napaka-ma-aksyon, ma-eksena. Yung kanyang, di ba Among, talagang hindi kompleto yung kwento kung hindi mo alam yung kwento ni San Miguel sa pakikipaglaban . Oo. At parati yan, kasi pag nakita mo si San Miguel, pakikita sa'yo, isa siyang mandirigmang anghel. No? Ayun. At doon sa kanyang may kasama parati yan sa statue niya. Yung nandun sa yung baba. Oo, yung talunan, no? Opo. Kumbaga sa sabong ng dalawang may pakpak yan. Llamado si San Miguel, dehado yung isa doon sa baba. At yan 'di ba sa Betis may image po sila na malaking San Miguel. Yes. Nandun sa baryo. Yes, sa baryo San Miguel. Andun yung mapakagandang larawan nila. Hindi ko maalala, Candaba yata o
Arayat o Apalit, somewhere yung area na yan. Meron ding San Miguel na baryo po. Oo. Marami yung of course hindi na part ng Pampanga yung San Miguel de Mayumo, no? Tapos dito sa atin ang San Miguel, yan. Yung sa Masantol, parish ng San Miguel yan. Ay, sa atin pong listeners, kung kayo'y may mga kwento o may mga katanungan ngayon ukol sa mga archangels, kayo po ay mag-text lamang. Kayo po ay welcome na mag-text sa aming mga numbers na ito. 0918-351-8282 para po yan sa ating mga smart subscribers. 0917-363-3738 para sa Globe subscribers. At ito namang 0923-231-4124 para sa mga Sun subscribers. Ulitin ko po, 0918-351-8282 sa Globe, 0917-363-3738 at sa Sun, 0923-231-4124. At Among, may nagtanong na sa atin actually May early bird daw na nag-text si Mang Amando, syempre. Oh, yes. Kanina pa niya pinadala yung kanyang katanungan, yung kanyang text. Sabi po niya, today is the feast of the archangels. Do you believe in angels? Or do you think of them merely as parts of the old beliefs that have outlived their time and have no more place in this modern age? Oy, diba? Ang ganda nung katanungan niya. Hindi po, Mang Amado. In fact, there is a branch of theology called angelology. Meron pong special studies po, nag-specialize na reflection sa theological studies na called angelology, no? The study of angels, no? Reflections on angels. At marami pong mga theologians tayong so that means sa aral ng simbahang Katolika, ang mga anghel ay hindi pa, they have not flown away from us. No? Opo. Hindi pa naman sila nataboy. Hindi pa natataboy. Hindi pa lumilipad, palayo. Siguro kaya hindi sila masyadong napapansin. Dahil spirits sila Ayan. Babalikan po natin yan. Tsaka Among, kasi di ba may scriptural basis yung angels? Yes, of course. Lahat. Mas yung mga tatlong arkanghel na ating celebrate ngayon, they are mentioned in the scriptures. Sa Old Testament pa lang po yata. Old Testament pa lang, nandyan na yan. Ayan. Tapos carried over sa New Testament. So, sa ating mga listeners, kung meron po kayong nais i-text o kung nais ninyong sagutan yung katanungan ni Mang Amando ng inyong personal reflections or sharing, sige lang po i-text habang tayo nakikinig sa isang magandang tugtugin. I will come to you in the silence. I will lift you from all your fear. You will hear my voice. I claim you as my choice. Be still and know I am here. I am hope for all who are hopeless. I am eyes for all who long to see. In the shadows of a night, I will be your light. Come and rest in me. Do not be afraid, I am with you.
love you and you are I am strength for all the despairing, Healing for the ones who dwell in shame. all the blind will see, the lame will all run free, and all will know my name. Do not be afraid, I am with you. I have called you each by name. Come and follow me, I will bring you home. I love you and you are I am the word that leads all to freedom. I am the peace the world cannot give. I will call your name, embracing all your pain. Stand up now, walk and live. Do not be afraid, I am with you. I have called you each by name. Come and follow me, I will bring you home. I love you and you Do not be afraid, I am with you. I have called you each by name. Come and follow me, I will bring you home. I love you and you are Nagbabalik po ang Kwentuhang Katoliko dito pa rin sa 91.9 Bright FM. Among, yung awit, You Are Mine. Yung, di ba yung words na yan, supposedly, yung ating Panginoon yung nagsasalita. At sabi po nila, tama po ba, Among, You Are Mine? Tayo ay Kanya. Kaya tayo ay Kanyang binabantayan. At Yes. binigyan pa tayo ng mga Anghel. tagapagbantay para mas lalo, kumbaga, Right. mas nababakuran o mas nababantayan tayo at talagang naipapakita na tayo din ay sa Kanya. Uy, maski Opo. ganyan, no? Maski ang mga angels, of course alam natin sa Kanya din. Opo. But there is itong pagiging belonging to God, makikita mo sa pangalan ng mga angels. Pansinin mo, lahat ng mga pangalan ng mga anghel na alam natin, no, na binabanggit sa Biblia, nagtatapos sa L. E-L. L-E-L. Michael, Mikael, Raphael, Gabriel. Kasi ang word na L, no, sa salitang Hebreo, Opo. sa Aramaic, Eloi, Elohim is God. Oh. Kaya ang mga pangalan ng mga anghel at ang pangalan nilang mga ganito ay lahat ng mga pangalan na may L ay it has a pertinence to God, no? Halimbawa, si San Miguel, ang ibig sabihin ng pangalang Miguel ay he who is like God, kamukha ng Diyos. Who is like God. Who Ibig is like sabihin, God. Among, ano po yung ibig sabihin ng kamukha ng Diyos?
yung image o yung ugali? Not o... image siguro. It is more of he carries the likeness of God, no? In this sense, he carries kasi siya ayokong kasi meron isa pang power, no? But yung bang parang wangis ng Diyos sa lahat ng sa kayapan, no? Opo. Sa kabutihan, lahat. Parang pag sinabi mong, I want to be Christ-like, or sasabihin mo, that person is Christ-like. Yes. Ibig sabihin, mabuti siya, Yes. may malasakit. Meron. Oo, Okay. siyempre. So, si Angel Michael, o Yes. Mikael, o Miguel, who is like God. Who is like God, no? He is known as the great prince Prince. that standeth for the children of your people Israel. And this is mentioned, ang pangalan niya na may mention sa book of the prophet Daniel, na isa ding L, no? Kaya ibig sabihin. Kaya undoubtedly, Testament, Old Testament na yun. He is the most significant of angelic appearance. Angelic. Okay. And then nandyan si Gabriel, no? Gabriel. Ano po yung ibig sabihin ng Gabriel? Gabriel means the power of God, no? Ang lakas, Yes, strength, the o strength yung and sikanan ng Diyos, ng upayanan ng Diyos. Ano po yung ibig sabihin nun? Kasi pag sinasabi nating strength, parang si San Miguel yung na-imagine ko dahil O kasi siya ang nakipaglaban. nakikipaglaban, no? But actually the strength of the strength here means guidance. Ayun. No, kaya Guidance. it was the angel Gabriel who was sent to guide the Blessed Mother, no, doon sa kanyang pagsagot. Being a messenger, he also guided her to her fiat. No? Among iniisip ko lang ngayon, parang iba yung concept natin ng lakas. Baka iba yung concept ng lakas ng ating Panginoon. Yes. Kasi okay. sa atin, more on the physical, more on the, yung force, puwersa Oo. Pero pag strength pala, yun, yung sabi po ninyo, guidance. Yes. Kasi di ba si Angel Gabriel, mula pa sa Old Testament po ba? Nandun na siya? Yes, of course. At tama po ba? Yung role niya lagi, siya yung tagapagdala announce o ng tagapagdala ng balita. No? So yun yung lakas ng Panginoon? Yes. Pag umabot sa iyo ang mabuting balita? Siyempre. Aba! Although si Gabriel was more actively mentioned sa New Testament, no? Alam Opo. natin yun, at the time of the incarnation, at the time of the offering of incense, siya din yung nagsalita kay Sakaraya, no? Na, hindi to chismis, ha? Sabi niya, ito'y totoong balita. Ang iyong asawa ay magkakaroon ng laman sa kanyang sinapupunan. Ang pagtanggap nitong si Zacarias, naman chismis ito. Kasi, base dun sa kanyang human experience, hindi na pwedeng manganak. Matanda na kami, no? Ano ba, gagawin nyo kaming, ginagawa na naman kaming katuwaan? Ano ba yung birong chismis na yan? No? Sabi ng Panginoon, si Gabriel, I stand before in the presence of God, and I am sent to speak unto you. Ingat ka, Zacarias, dahil totoo ito. Hindi ako ang anghel ng chismisan, no? Although may mga reyna ng chismisan, pero walang angel ng chismisan. Kasi ang angel, kung si Gabriel, are those sent by God, and whoever is sent by God must be serious. It's true. Nangyayari. Ibig sabihin namang hindi lang hearsay. Hindi. Oo. So, pag galing kay Angel Gabriel, ay mapuwersa nga po kasi 'di ba kapag kagustuhan ng Panginoon sinasabi natin in God's time. Yes. So pwede namang hindi na niya sabihin sa iyo Mangyayari na lang. Mangyayari na lang. Tapos pwede namang bigyan ka ng signs o di nakuha mo na kung ano. Pero pag angel mismo yung lumapit at expressly sinabi sa iyo, absolute 'yun. Walang pagkakamali. Aba. That's right. Angel is the strength and the power of God. Gabriel. At siya po, uulitin ko, siya yung patron ng telecommunications and postal service. Right. So kasama na tayo dun. Oo, ang paghahatid ng balita. Balitang mabuti, ha? Of course. Hindi naman, kahit naman nagchichismis ang Katoliko tayo minsan, mabuti pa rin naman yung hindi ating... naman nagpapasama yan. Tapos po, yung pangatlo,
Si Raphael, ito din very active sa Old Testament, at you will hear the whole story mentioning of si Raphael sa Book of Tobit. Yung kung si Raphael pinagaling niya yung si matandang Tobit, no? Opo. The angel Raphael appeared in the Book of Tobit, and he announces, sabi niya, I am the angel Raphael, one of the 7 who stand before the throne of God. Dito natin first time maririnig yung 7 archangels. No? Ayun. Kaya po kung minsan tinatanong nila, ilan ba yung ganito? Ilan ba yung ganyan? Ilan ba yung angels? May iba-ibang categories ng angels. Right. But then, ito mamaya pag-usapan natin Opo. yung mga ibang mga kilala nating mga angels, no? Yung mga iba-ibang uri na. Yung 7 po kasi, well, you know na sa biblical number, 7 is a number of perfection. It's a perfect number, and the 7 also stands for an absolute number. So kapag sinabing 7 anak, 7 kindness, 7 acts of kindness, 7 sons, no? Ganap yan, no? It has pag sinabi ding ibig sabihin an absolute 7 joys, absolute joys. Opo. Kapag sinabing 7 sorrows, Okay. ganap na 7 ganap na kalungkutan yan. Ganap. Ibig sabihin talagang Perfect. Talagang sagad, no? sagad. Okay. Kaya nung sinabi ni Raphael, I am one of the 7. Oy, ingat kayo, kami ang big 7, ha? Para bang Nakakatakot. sinasabi, kami ang mga ganap na nakatayo, lubos na pinagkakatiwalaan ng Diyos, no? Pero among 'di ba, yung ano lang po, dadaanan natin kasi may iba-ibang categories ng angels. Yes, meron. So, nagsisimula po yata yan. Saan ba? Seraphim. Sa Seraphim. Sila yung pinaka... Yung sa traditional natin, sa traditional teachings ng simbahan, there are 9 choirs of angels. Napapansin mo, and all the choirs of angels. Opo. Ang akala nila, yung all choirs of angels, yung pakinggan po, no, pag nagsisimba kayo, no, pag sinasabing, pag nandun na sa preface, no, dun sa, after saying, yung lift up your heart, Lord, and so together with all the choirs of angels and all the saints, we sing to your glory. Yung choirs of angels, akala ng iba, dahil koro, ay akala nila singing choir. Pwede rin siguro, no? Kasi umaawit nga Opo, naman. malay natin. But in this sense, choir means the groups and all the different tapok, no? Different groups or categorizations of angels. Para mas simple, among, para imaginein ng ating mga listeners, siguro po, very, very simplified. Parang grade school. May grade 1, may grade 2, may grade 3, grade 4, Yeah. grade 5. Pero ilan po ba yung mga categories ng angels? Siyam sila. Siyam na choirs. Yes. So, from grade 1 to grade 9. Tamang-tama. So, isa po yung pinakauna yung mga seraphim. Ano po yung mga, konting pasada, ano po yung mga seraphim? Ang seraphims, they are the highest order. Highest order. So, of the choirs of angels. may grade nga, Oo, they are the Parang- angels who stand in attendance or guardians before God's throne. So, sila po yung sa, grade 9. sa libro ni Isaiah, no? Yung sabi niya, Holy, holy is the Lord of hosts. Yung hosts na yun, those are the angels, the hosts of angels. Sila yung the only Bible reference mentioned is Isaiah chapter 6, 1-7. So, una, seraphim. Oo. Tapos yung, kung sa atin, Sa grade 8. sa Susunod. kung panusignan tayo, no, yung Opo. description Sige, ng mga sige. seraphims, they have 6 wings, sabi. 6 wings. Ay, dami nun. Wow. Hindi lang 2. Saan kaya? Baka may pakpak sa paa. Maski yung tulang, hindi naman 6 yung... 4 lang yun, Apat lang yung tulang. 6. Ang ganda siguro nilang tingnan. Yeah. The seraphim have 6 wings, 2 cover their faces, 2 cover their feet, and 2 are for flying. Ayun. Oh! Ay. Ay, wait! Biruin mo Cover yun, their nakatakip- faces. Nakatakip yung mukha.
Kasi po, dapat hindi nakikita yung mukha ng Diyos? Ganun ba yun? Parang ganun. Siguro significant. Kasi sino man makakita sa mukha ng Diyos, ang sabi, ay mamamatay. Actually, na-imagine ko kung angel ka, kasi wala ka namang katawang tao na mamamatay. Parang magdi-dissipate ka. Ano yun? Parang salitsit na ka mo. Wow, yes. Oh no. Alam niyo po, habang pinag-uusapan po natin itong mga angels nito, no, very picturesque. Pero alalahanin po ninyo, we're talking about the Old Testament figures. No? At the same time, we are also getting into the culture ng mga Hudyo. Yes. No? And these are prefigurements po. These are images, sacred imagery ng kanilang ng pananampalataya, no? Kaya full of symbols yung mga ito. Among, sa atin pong mga listeners na ngayon pa lang nakakapagsindi ng radyo, yung pinag-uusapan po natin ngayon, yung mga angels, dahil tayo'y nasa Feast of the Archangels ngayong araw na ito. At syempre, yung tanong dyan, yung mga angels ba, totoo ba yan o katang-isip? Kaya ngayon, tayo'y pinapaliwanagan po ni Among Jean na yung angels mula pa sa Old Testament, nandyan na. At may biblical basis yung mga angels. Although recently kasi, ang dami-daming mga angel books na lumalabas na binibigyan ng mga pangalan, binibigyan ng mga, may ano pa Angel of the Month, Angel of the Day. May nagtanong nga sa akin, Among, kasama ho ba sa mga angels si Alwina? Ay! Yung Alwina kako. Nako, yun pala sa Mulawin yun, no? Sa character ng sa ano yan, sa TV. Mulawin. So hindi po. Hindi angel. Naku, may ano pa yan, si Pagaspas at si Pagaspas. Si Sisiw. yung mga si Basisiw. Sinong Basisiw? Basang Sisiw. Naku, hindi kasama. So, eto po, sinimula ni Among Jean. Imagine natin, no, kung yung langit ay isang eskwelahan, elementary school. May 9 grades pala ng angels. Grades of so, yun. angels. Grade 9, yung mga seraphim. O, susunod po, Among. Ang mga cherubim. Yun. Lagi nating naririnig yun. Ang munting cherubim. Yes. Tapos, kung minsan napipicture, yung ulo lang, Among, na may pakpak na nakatuntong sa cloud. Actually, siguro yun ay although it is not really mentioned in the Bible how the cherubim look like, no? Pero yata nagsimula ito noong sa pagninilay-nilay, kasi sabi na kung ang mga seraphim ay ang mga full angels, no? Ang mga mababang ranggo sa kanila ang mga cherubim. So binabaan ng ranggo. So para sa pag-portray sa kanila sa imagery, lumabas nga yung ulo lang tapos may pakpak. But those are mostly, I think sila Raffaello, sila Michelangelo, at saka yung mga I forgot the other artist na nagsimulang mga i-prefigure sila. Nagiging nagiging artistic yung rendering na tinatawag, di ba? Medyo may nawawala from the scriptures kasi yung lumalabas yung mga cherubim, mga bata. Mukhang hindi naman ganun yung sinasabi, di po ba? Yes, oo. Actually, they are mentioned sa Book of the Apocalypse. Sila yung sinasabing in the New Testament, they are the celestial attendants, no? Parang umaakay sa Panginoon. Merong isa kasing allusion sa Book of Apocalypse na, and he will be standing on his cherubim, on the angels, and he will be carried on a cloud of angels. Kaya, ayun, siguro dito rin natin makita yung kung bakit sa ating mga Catholic iconology, may mga clouds. Halimbawa, mga santo, may mga nakatungtong sila sa clouds, tapos may mga cherubim, no? May mga angels na unti-unting diyan lang sa katedral makikita mo no? Mga maliliit na bata, yung mga nakakita pa yung puwet, no? Oh, yes. Yung parang kung minsan hindi mo alam kung Cupid ba to o angel. So kung tayo po ay magiging seryoso sa scriptural basis o kung ano yung pinagmulan ng mga anghel, yung mga cherubim, hindi po sila yung mga batang ulo lang yung nakalabas at may pakpak na nakatuntong sa ulap. Hindi, okay lang siguro, pero hindi po yun yung seryosong galing sa Biblia. Yes. Actually, ang Jewish
kabal, no, the kabbalistic presentation ng mga seraphim o cherubim, they are man-like in appearance. So may katawang taong itsura sila, double-winged lang sila. So hindi na 6 wings. Hindi na 6, so 4 lang yung sa kanila. Okay. O among pababa ng konti. From the 8th grade o 7th grade tayo. Yes. Ang susunod doon, pagkatapos ng mga cherubim, ang mga tinatawag na thrones. Thrones? Yes. Ano pong thrones? Thrones Yung de Casoy. Ay! Hindi. Sa amin yun. Sa Tarita pala yun. Thrones. Hindi po yung thrones. Trono na inuupuan? Yes, parang ganon. Because they are known as thrones because they are the angels of pure humility, peace, and submission. They sabi ng, according to the Jewish angelological presentation, they reside in the area of the cosmos where material form begins to take shape. Ay, ibig sabihin medyo papunta na sa lupa. Kasi 'di ba po, kung tayo'y medyo magsa-science tayo ng konti. Yung Earth kasi napapalibutan niya ng may gaseous na state, tapos papunta palabas ng palabas, numinipis yung hangin. So actually, hindi tayo mabubuhay kung lalayo tayo sa Earth. Kasi wala na po tayong mahihingang oxygen. In fact, parang ang dominion, ang mga thrones are the access of the lower angels to God. Oh, sila yung parang daluyan po. Daluyan, oo. So ano sila, among mediator in a way? Parang mediator with the fellow angels din. Susunod doon, pagkatapos kasi ng mga thrones, ang mga tinatawag na dominions. Dominions? Ano po yung ibig sabihin? Kasi pag dominion, these are the angels with special, the word dominare, no, in Latin is to lead. No? To lead. They are the angels of leadership. So ang ganda naman ng ibig sabihin. Kasi ngayon, pag sinabi mong dominion, dominate, ibig sabihin, subjugate. So hindi po pala. If you dominate, it means you lead. And you make known the commands of God. Aba, ikaw yung tagapagpaliwanag. Remember sa Old Testament tayo dito, this is how they understand them. Kaya ang mga dominions, ito yung mga may belief na yung anghel na nagpalayas kila Adan at Eva were dominions. Because they made known the commands of God and they said, out you go. Parang kung yung mga archangel, mamaya pagpunta natin, si Angel Gabriel kasi tagapag-anunsyo ng mabuting balita. At parang surprise gift. May tagapag-announce din pala ng judgment. Ng judgment naman. Okay. So sila po yung dominions. Okay. Yung susunod po, ang mga tinatawag na virtues. Virtues? Virtues, yun po ba yung mga kabutihang ugali na natatanda natin? They are known as the spirits of motion. And and control the elements. They are sometimes referred to as the shining ones, ang mga kumikinang na mga anghel. Because they govern nature, ang movement ng kalikasan. Oo nga naman, kasi bakit ba natin maiisip na tao lang yung may guardian angels? Lahat siguro ng all creatures of our God and King, kinanta na ni Such kahapon, among. Galing nga naman po lahat yan sa ating Panginoon. So, at saka remember, God, para bang ang imagery dito are the angels are God's way of making sure His presence is felt in all levels sa kanyang creation. Naman. So, among kunwari, yung puno na lagi kong sinasandalan, posibleng may guardian angel din. Yes, pare, yan. Kasi nga, yung mga virtues ay, they govern nature, they have control over seasons, the stars, the moon, even the sun is subject to their command. Aba, ano naman pala yan? It's very consoling kung iniisip natin. Kasi pag inisip mo guardian angel, ako lang na tao o tayong mga tao yung may tagapag-alaga, meron din pala yung ibang creatures, ibang nilalang. Ay, very consoling naman yan. Kasi God created the world, no? And I'm sure He placed all His angels to make sure all these things. Although higher and above all later, no, He put man over the whole of creation.
Sige po, Among. Ano po yung susunod? Yung Ang susunod doon ay yung mga tinatawag na powers. Powers? Yes. Kapangyarihan pa rin po? Yes, powers are warrior angels against evil, defending the cosmos and humans. Defending the cosmos and humans. Ibig sabihin, sila po yung tagapagtanggol natin. Yes. Ah, Tagapagtanggol at ng ating ng buong sanlibutan at ng lahat ng mga tao, no? They fight against evil spirits who attempt to wreak chaos through human beings. Talagang, so Among, sila yung, hindi pa po sila yung guardian angels. Iba pa. Iba pa ito. Okay. Ito actually, pag pinag-iusapan itong mga choirs, the 9 choirs of angels, para bang pinag-uusapan yung the 9, hindi lang uri, kung hindi, ito yung mga parang functions talaga ng mga angels who are attending the Lord, no? And then, sunod na doon ang mga archangels. Ayun, pang-apat, kumbaga, grade 4. Sige. Yes, they are called the chief or the leading angels. They are the most frequently mentioned, of course, in the Bible, ang mga archangels. They may be of this or other hierarchies. Like, for example, yung mga archangels are just known as those chief or leading ones. So, ang mga archangels pwede rin galing sa mga seraphims, pwede silang galing sa mga iba't ibang uri ng mga the other choirs of angels. No? I see. So, ano sila? Sila yung sinasabi nating guardian angels pero hindi naman yan isang category. Yeah, hindi. Okay. No. So pwede like yung, for example, si Saint Michael is known as a seraph actually para sa mga Hudyo in the Old Testament. Michael is known parang is more of a seraphim, no? In the highest order din sila, no? Okay. So ayun, medyo lumilinaw po, Among. Ano po yung kasunod? Yung isa pang yung isa pa kasi mga archangels are considered to have also a unique role of God's messenger to the people at critical times in history and salvation. A role in critical times. So kung nagkakagulo po tayo, kunwari, pwedeng biglang lumabas sila para ayusin tayo. Yes, halimbawa doon sa the Annunciation, an archangel came at that precise, very important point in our history of salvation. And then makikita mo at also in the Apocalypse, no, yung pagdating ng malaking the judgment day, no, the archangels will stand, no, sila yung magdi-defend, no. That's why Michael, Gabriel and Raphael will be the ones na gino-glorify ng simbahan ngayon because sila yung known archangels in the critical moment in our named definitely by the scriptures also. Aba, Among, kasi hindi naman po maipagkakaila. Magulo yung mundo ngayon. Medyo tayo dito sa Pilipinas, medyo magulo yung sitwasyon sa politika. And one day, padadala ng Panginoon yan. Tapos sa mundo naman, 'di ba? May magulo talaga. So hindi malayo na baka nandiyan na yung guardian angels at kailangan lang nating makinig. Yes. At kasi, di ba, Among, hindi naman po porket may angels, ibig sabihin, nawawala yung freedom, nawawala yung kalayaan. So, kailangan alert din po pala tayo. Yeah. Okay. And then, sunod dun sa mga archangels, sa mga principalities na kung principalities? Sila yung being that have become sa history na naging hostile ng konti. Ito yata yung mga nakasama ni Lucifer, no? Yung parang yung mga ano naman po kasi, 'di ba? Kung anong lahi ka, yung lahing 'yon magkakampihan kung minsan. O baka galing diyan sa category na 'yan, diyan sa choir na 'yan si Lucifer. Actually, may nagtatanong nga po sa atin yung isang question dito. Tinatanong niya kung si Lucifer daw ba ay galing sa mga seraphim. Yes, I think he stood as one of the handsomest, sabi niya, no? Oneng, linaban niya po kano king Apong Gino. Anyami parusan niya. Totoo po ba ita? This is from Kevin in Araya. It's very true because the gospel, the scripture mismo nagsabi niyan. Ay nako, may ibang tanong, Among, medyo patalastas.
eto na yung break natin. Good PM po. Ano ang ibig sabihin ng El Rey Guapo? Kasi daw, sabi niyo yung Espanyol po yon, hindi Hebrew. Pero among kayo na yung sumagot kasi. Sa homily kasi kanina, nagbiro ako. Sabi ko, ang mga angels po, ang mga archangels, may mga pangalan, may mga E-L, na ibig sabihin belonging to God. May relationship sa Panginoon. Kaya may mga pangalang Daniel, Ezekiel, Nathaniel, no, yung mga Raphael, at kung minsan di pa meron ding El Rey Guapo ka, nauna lang yung El. Kaya lang among Si El Rey Guapo po, angel po yan. Si ano po yan? Ibang klaseng angel. Si San Fernando po si El Rey San Fernando Guapo. po yung El Rey Guapo actually. Kasi si San Fernando was known as El Santo Rey y Guapo. The good-looking king and saint. Ayun. Si San Fernando po si El Rey Guapo. Alam ko kung sino yung nagtanong yan. Wala pong reference dun sa may hawak ng pangalan na yan dun. Nagamit lang yan to identify si San Fernando. At Espanyol po yun. Yung ibig sabihin ni Among Jean kanina na yung mga may L sa dulo, yan po ay sa Hebrew. At Among, yung last, pang ilan na po ba? And of course, the last, yung mga angels lang na in category, no? The angels are closest to the material world. And they deliver the prayers to God and God's answers and other messages to human. Baka may magtanong dyan, po yung mga guardian angels. Now, guardian angels are specific angels na particular, paniwalaan man natin o hindi, but definitely it is so, na bawat isa sa atin ay may itinalagang anghel ang Panginoon. Kung siya ay seraphim, kung siya ay principality or dominion or throne. Naku, nakaka-interest. Awit kayo ng bagong awitin sa Panginoong butihin. Umawit kayo ng bagong awitin sa Panginoong butihin. Umawit kayo ng bagong awitin sa Panginoong butihin. Yahweh kong mahal, kahangahangang iyong mga kamay. Ang tisig mo aking tagumpay, ipinakilala ng aking Diyos sa lahat ng bansa. Kanyang kapangyarihan at awa. Umawit kayo ng bagong awitin sa Panginoong butihin. Yahweh kong tapat, di mo nilimot ang iyong mga sumpa. Ang pag-ibig mo laging matatag, ngayong umaawit buong daigdig sa iyong tagumpay. At paghango sa amin, iyong bayan. Umawit kayo ng bagong
sa Panginoong butihin. Nagbabalik po ang Kwentuhang Katoliko dito pa rin sa 91.9 Bright FM. Among may mga listeners tayo dito na ang gaganda ng mga tanong. Una, si Atching Nora, si Ate Nors sa Enro yan, sa Capitol. Yung tanong po niya, may experience daw siya habang binibinyagan yung kanyang pangunakan, yung pamangkin. Tatalnan keing hawak niya yung pamangkin niya. Atin ayop digpaking buntok ko. Nano po ing buri ng sabihan kaya nita? Mapagalya po itangayop siguro. Kaya nayabala natin yung sanga. O kaya ating kong binutil pale. Buntok. Buntok. Well, it happens. O yako po, yung misan, magmisa ko. Iksimap, be happy, ibon ang tumapo sa inyo. Ako, nung isang araw, when I was a young priest, nagmimisa ako. After the consecration, nahulog yung butiki sa ulo ko. Nako. Tapos, hindi pa sapat yun. Lumundag pa siya, nahulog pa sa chalice. Hay, nag-swimming po? Nag-swimming doon. Oh, no. So, nagkaroon ako ng crisis. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Iinumin ko ba yung alak? Consecrated na. Ininom niya? Pinainom ko sa seminarista. Diyos ko. Ayaw mo, kapamirait. Yan ang maganda pag pag may mga seminarian server ka. Hindi ko na lang sa sasabihin ko sino yung seminarista dahil pari na siya ngayon. Patay. So, may blessing ng butiki pala yung kanyang bukasyon. Pero, kasi kung minsan sinasabi po nila, Among, di ba, pag may dumapong ibon, yes, baka angel yun. Oo. Pero hindi natin masasabi. Sabi naman ni Maresi, meron daw po siyang nabiling reference kung sino yung guardian angel na base sa birthday mo. Totoo po ba ang mga ito? O yung baka yung mga, alam niyo po, hindi lang natin masyadong napapractice dito sa Pilipinas. Sa Europe, meron silang tinatawag na onomastiko. Onomastic means pangalan, no? Onomia. Ibig sabihin, names. Kapag onomastic po, kung yung santo nung araw ng kapanganakan mo, this is in the Catholic world, no? You celebrate, yun ang onomastic day mo. In fact, they greet one another. Bon onomastico, happy namesake day. Halimbawa ako, I think ang sa akin na yung ang onomastic day ko dapat is December 30, si Pope Eugene. Pope Eugene IV. Yung kapangalan. Yung kung saan nagpipiesta yung pangalan mo. Opo. Yun ang onomastic day. Baka yun ang binabanggit ni Ma'am Resi. Wala lang akong kilalang resita na santa, no? Siguro in the next coming decades, malay mo, magkaroon na ng Santa Resita. Oh, itong gandang pang pangalan. Santa Resita. Patroness ng patroness ng mga korong medyo matigas yung ulo pero napapatino. O, di ba? Pag si Maresi yung humawak ng koro, kahit gaano katigas yung ulo mo, ayos at aayos ka eh. Among dito sa tanong, sino po yung mga ibang galing po ako ngayon sa mga religious stores. Meron pong aparte kay San Miguel, San Gabriel at San Rafael, meron pong San Barakiel, Uriel, Salasiel. Ito po yung mga recently nabigla rin ako na isinasama na yung 4 na dagdag para dun sa 7 archangels daw. Although without being judgmental po, ang alam ko po, ang simbahang Katoliko, we only accept and recognize and acknowledge the names of the archangels mentioned explicitly in the Bible. Ngayon, itong sila Uriel, Barakiel, Sachiel, Salachiel, o ito yung mga ibang angels pong ito, ay galing po ito dun sa tinatawag na apocryphal books ng mga Hudyo. Pero hindi po sila kasama sa official canons ng ating sacred scriptures. Ang mga Hudyo po, meron silang list ng kanilang mga kabbalistic saint, ng mga kabbalistic. Pero dahil hindi po nabanggit yan sa scriptures, we are cautioned from we are cautioned for in using them or making representations of them. Dahil it is strictly po ang nagbabanggit lang po as the Jewish apocryphal books nila.
So, ibig sabihin po, Among, hindi yon aprobado ng simbahang Katoliko. Yes, in fact there was a part ng history, si Pope Zachary, si Papa Zacarias, in the year 747, ipinagbawal ang paggamit ng mga pangalan na yon. Okay. So, Oo. kasi nga naman hindi mo alam kung saan galing. Oh, then remember, kung ang sources mo ay sa mga Kabbalistic beliefs, no, may halong hindi Opo. sound theology yung halo ng mga. Buti sana kung dire-diretsong Hudyo eh. Oo, kaya yung nabanggit talaga sa scripture. So, among the archangels po talaga, ang nabanggit lang na diretsong pangalan ay si Raphael, Gabriel, at si Miguel. Yung tanong daw po ni Maresi, yun daw yung guardian angel, yung librong yon na sinasabi niya, yung guardian angel base sa birthday mo. So, hindi mo rin... Pwede rin sabihin yun, no? But what we know is, halimbawa, kung ikaw ay pinanganak sa araw ng yung name mo, no, do sa birthday mo, kung sino yung santo doon, yun ang pwede ka magdasal doon, no? Kaya doon sa mismong namesake mong santo, no? Ako, nagdadasal ako kay San Eugenio IV, no? Ayun, mas maganda pa po siguro. Kasi, kung minsan, ang daming ang angel books na lumalabas, Among. Ay, dami. There was a time, mga 90s siguro, lahat na lang ng bookstore merong mga angel books, tapos may angel figurines, at kung ano-anong angel na lumalabas. Kung minsan, hindi na tayo sigurado kung saan nga ba galing They yung come mga from yun. sound theological presentations, yun, ano? Opo. So, yung ating magandang discussion ngayong araw na ito ay mga archangels. Baka naman pwede nating dugtungan bukas, Among, kasi ang dami pa po nating tanong dito eh. Opo. Sige. Susubukan po naming talakayin bukas yung ibang mga katanungan. So, hindi na Feast of the Archangels bukas, pero pwede naman nating ituloy. Kasi, Among, yung susunod, sa Friday po ba yun? Sa Friday naman, ang birthday, the Feast. Feast of the Guardian Angels. Ayun. No? So, sunod yan eh. So, pwede pa nating ituloy ang ating kwentuhan. Tingnan natin kung aabot ng Biyernes. Binabati ko po ang ating mga tagapakinig sa Cafe Rustico, no? Yung doon sa kusina habang daw nagluluto sila, sumasabay na naghuhugas ng sila plato. sa rosary. Aba. At yung kaibigan kong si Aching Dolly sa Lalila. At Pinakamaganda sa mga magkakapatid. No? May dalawang magrereklamo po niyan. At of course yung kanilang wali At kuya. na Wag na. nakikinig Si din. Mang Puring mas hihirit na si Mang Puring. Oy, pag di magaganda nakita ko. lahat yung Of magkakapatid course. na yan. No? Ay, tatapusin po natin ang ating episode na ito sa isang dasal. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Amen. Panginoon namin, dumating na naman po ang oras ng aming pamamaalam sa isa't isa. Ganun pa man, kami po ay nagagalak dahil sa pinagkaloob mong pagkakataon magtalakayan, magkwentuhan at matuto sa isa't isang pananampalatayang Katoliko. Basbasan mo po kaming lahat, lalong-lalo na ang aming mga naging kakwentuhan na nasa kani-kanilang mga tahanan, pinagtratrabahuhan o kung saan man sila ngayon naroroon. Maging masaya po sana silang lagi dahil na rin sa iyong pananatili sa kanilang mga puso. Gawaran mo po sila ng kalusugan ng pangangatawan at kaluluwa at ilayo mo po sila sa lahat ng kapahamakan. Kung sila man po ay may karamdaman ngayon o may dinaraanan silang paghihirap o suliranin, pagaanin mo po ang kanilang mga damdamin at ipadama ninyo sa kanila ang inyong pagmamahal at awa. Iniluluhog po namin ito sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo, naghahari kasama mo at ng banal na Espiritu, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Virgen de los Remedios, Ipanalangin mo kami, Santo Cristo del Perdon, kaawaan mo kami, at pagpalain nawa tayo ng makapangyarihang Diyos ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Muli po, nagpapaalam muna ngayon sa inyo si Among Jean at magkikita-kita at magkukwentuhan po ulit tayo bukas. Ito po ang Kwentuhang Katoliko, isang programa ng Commission on Catechesis ng Archdiocese of San Fernando. Ako po si Karen, nagpapaalam at nagpapasalamat sa araw na ito. Purihin siya at ating ibunyag. Awikan siya. Paglilingkuran
Jesus ang siyang sa